Ito po ang magiging topic natin for today. Montulfo, pakawala ni Rafi at ni Erwin. Pangalawa, Montulfo, pinagkakitaan si PRRD. Matindi talaga. Ang mga Tulfo natics magagalit. Mukha palang pera. Ayan, yan. Pag-uusapan natin maya-maya lang. Pangatlo, Boying, empleyado ng ICC. Sabi ko na nga ba meron akong ibang nakikita rito kay Boying. Pang-apat, walang ghost project sa Davao. Kumpirmado ni Claire. Ayan, ayan. Yan po ang mga mangilan-ngilan sa pag-uusapan natin at marami pang iba. So sana masimulan nyo tong vlog na to at matapos nyo po simula at hanggang sa matapos mapanood nyo po tong vlog na to. Huwag pong kakalimutan, i-like po tong video na ito at sa mga hindi pa po subscriber, mag-subscribe po kayo dito sa channel ni Coach Oli News PH. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, bago po tayo pumunta rito sa mga kalokohan nitong si Montulfo, ni Boying at kung sino-sino pa, dito muna tayo sa reyna ng kalokohan. Tingnan muna natin ito ha. Pa-intro lang to, pa-intro para magkagana po kayo. Gagalitin ko muna kayo. Pag-usapan nito natin itong kagagahan ni Claire. Basahin po natin. Sabi niya, kaya walang makita sirang flood control sa Davao kasi wala pang baha. So, ibig mong sabihin, kinukumpirma. Kasi, titingnan po dalawa itong makikita natin dito sa sinabi ni Claire. Kaya walang nakitang sirang flood control. Ibig sabihin, maayos lahat yung flood control. Okay? Kasi wala pang baha. So, ibig sabihin, una, walang ghost projects. Kasi kung may ghost projects, may baha. Diba? So, pag tiningnan po nating mabuti, itong sinasabi ni Claire, siya mismo kinukumpirma niya, ay, malinis ang Davao. Walang sira. So, maaayos. Kasi, hindi na bang pwede na, parang sinabi mo natin na, kaya nga nagbabaha dahil may ghost projects. Kaya nga nagbabaha, kaya nga nasisira yung mga flood control projects ay dahil substandard. Gusto niya magkabaha. Kaya nga walang baha eh. Ibig sabihin, maayos yung pagkagawa ng mga flood control projects. At hindi lang maayos, walang ghost projects. Naiintindihan po natin, ang gulong kausap nito si Claire. Alam mo Claire, totoo bang sinabi mo ito? Kasi parang hindi ito talaga karapat dapat sabihin ng isang abogada. Lalong-lalo na isang member ng PCO. Parang ang labo talaga. Parang, ako yung nagtatanong. Totoo ba to? Totoo ba to, Claire? Na sinabi mo? Para sabi ko, ganito na ba talaga kagaga to si Claire? Ganito na siya talaga katanga? Kasi hindi mo kailangan maging abogada para hindi mo maintindihan yung ganito. Kaya tayo nagkakabaha. Dahil sa palpak na flood control projects. Dahil sa ghost projects. Dahil siguro ito sa kakatanggol niya kay Bongbong Marcos, hirap na siya kasi meron din naman tayo nakakausap na mga na mga vlogger sa kabila. Hirap na sila daw ipagtanggol ito si Bongbong Marcos. Kung yung vlogger hirap na hirap ipagtanggol si Bongbong Marcos, mas lalo na to si Claire. Ibig sabihin, kung si Claire nga hirap na hirap, mas lalo na yung mga vloggers. Diba? Isipin mo, abogada to? Pambihira. Nagkakalat na po ito. This is not a minor mistake from Claire. Kung totoo itong sinabi niya, sobra-sobra na ito. Sabi niya, dapat bahain
para malaman ng mga nag-iimbestiga. Gaga talaga. Sino ang nasa matinong kaisipan na iwi-wish mo na bahain ang isang syudad? Alam mo, kahit galit tayo kay Bongbong Marcos, ayaw naming bahain ang Ilocos Norte. Sama ko naman nun. Ibig sabihin, okay lang, sige. May malunod sa Davao, may malunod sa Ilocos Norte kasi kalaban mo. Hindi ka naniniwala doon sa nagpapatakbo na politiko doon sa lugar na yon? Hayaan na nating may mamatay. Parang ganito sinasabi ni Claire eh. Para mas gusto niya pang bahain. Para malaman ng mga nag-iimbestiga. Hindi po kailangan yun. Madali namang makita kung ghost projects eh. Kumuha ng pera pero walang naitatayo. At yung natatayo, makikita mo naman kung substandard talaga. Alam na mga engineers yan. So kung may kasama silang mga engineers, dapat naman kung sila'y nag-iimbestiga. No? Pero pag ito talaga si Claire parang wala na sa ayos yung mga sinasabi. Napanood nyo ba yung isang video na meron siyang tinatanong, hindi about BP Sara. Pero pag si BP Sara ang tinanong sa kanya, meron siyang alam. Pero pag ang tinanong patungkol kay Bongbong Marcos, wala siyang alam. Wala siyang maisagot. Hindi ko nga alam kung ito si Claire ay spokesperson ni BP Sara o spokesperson ni BBM. Wala siyang alam kay Bongbong Marcos. Ang alam nito puro Duterte. Hindi ko alam kung, hindi ba nahihiya yung mga kamag-anak nito si Claire? Kahit yung mga kaeskwelahan niya, mga kapwa niya abogada, hindi kaya nahihiya na dito sa taong ito. So Claire, pakisagot. Etong katangahang statement na ito, totoo bang sinabi mo? O imbento lang? Dahil talaga, sobrang tanga. Isa ito sa pinaka-tangang statement ni Claire. No, next po. Galing from one tanga, let's go to another katangahan. Tingnan po natin. Ang sabi ni Boying Remulla, I have a copy. Pinanindigan ni Ombudsman Boying Remulla na may arrest warrant nang inilabas ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Remulla, may kopya na umano siya ng arrest warrant pero hindi pa ito opisyal. Nasa telepono ko. Pero hindi yan official copy. Dadaan yan sa proper channels para ma-implement yan. Alam mo, grabe ito si Boying. Kinumpirma. Natatandaan po natin. Huwag pong kalimutan, kinumpirma ng DOJ, ng DFA, ng ICC mismo. Walang nilalabas na arrest warrant kay Bato. Pero si Boying, meron. Akalain mo. Yung mismong spokesperson ng ICC, walang alam. Yung mga ahensya ng Pilipinas, walang alam. Pero si Boying, meron sa telepono niya. Grabe, no? Ganyang katindi. So ako talaga, ano pang maiisip mo kay Boying? Empleyado ito. Hindi ko alam kung pwede kang ombudsman ng Pilipinas and at the same time, empleyado ng ICC. Kasi isipin ninyo, nilagpasan niya yung DFA, nilagpasan niya yung DOJ. Wala silang alam. Si Boying may alam. Binastos yung ahensya ng Pilipinas, pero meron silang personal connection with Boying. Hindi po ito? At nasa phone niya. Para pala ito yung mga warrant of arrest ni Torre. May pinagkapareha sila. Dahil maalala niyo yung warrant of arrest na ginawa dito kay Pastor Kibuloy. Diba? Wala naman 16 days,
Pero wala yung pangalan ni Pastor Kibuloy doon sa warrant. At nag-search sila for 16 days kahit walang search warrant. Ganun po katindi. So, parehas. Sabagay, iisa kulay ni Boying tsaka ni Torre, no? Halos magkamukha na nga sila eh. Pero ganito po binabastos ang konstitusyon natin. Ang warrant nasa cellphone lang. Paano nyo titingnan yung mabuti? Calling all lawyers. Hindi po tayo abogado, hindi po tayo nagmamagaling dito. Pero ombudsman to. Bakit tayo nagpapasakop sa ICC kung gumagana ang ating batas? Gumagana ang ating konstitusyon. Ombudsman eh. So ibig sabihin, kaya may ombudsman, gumagana ang hustisya sa Pilipinas. So walang karapatan ng ICC. It's simple as that. Ang ICC papasok lang kung wala ng hustisyang nangyayari sa Pilipinas, binabastos ng batas, binabastos ng konstitusyon. Sino bumabastos sa batas natin? Di yung Mr. Bendalo. Yung dalawang Mr. Bendalo brothers na si Tulfo at ito si Boying. May ombudsman ka. Tapos meron kang komunikasyon na ganyan sa ICC na walang nakakaalam kung hindi ikaw lang. Nasa cellphone mo lang. Pambira. Paano ba si Boying na ito? Ano ba? Lang po yan, mga kababayan. Kung ako tatanungin nyo, ito ay paglilihis lang ni Boying sa mastermind. In my opinion, kaya lang niya ginugulo itong kwento na ito. Dahil grabe na po. Tatandaan po natin magrarally na po. 16, 17, 18. So yung galit ng taong bayan, nabubuo na unti-unti. Tapos nadagdagan pa tayo ng panibagong bagyo. Marami na namang pinsala. So ito si Boying, nililihis tayo sa usapin ng mastermind. Isang another diversion. In my opinion, itong ginagawa ni Boying. Alam nyo, hindi lang niya ito first time ginawa. Mahilig siyang gumanyan. Ginawa niya na rin yan kay Bantag. Ginawa niya na rin yan kay Tebes. Announce siya ng announce kahit wala pa man din. In-announce niya na papauwi na si Tebes. Diba? It took him years bago niya napauwi. If I'm not mistaken, months. Diba? To the very least, months. Announce na siya ng announce pa man din. It is as if, kaya siya nag-a-announce, bukod doon sa motibo niya, dalawang motibo niyan. Bukod doon sa motibo niya na i-divert yung galit ng taong bayan para hindi maimbestigahan yung mastermind. Chilling effect. Takutin ka. Bato. Hindi ba po pwede na makuha ka sa santong kasalan? Kung hindi, dadaanin ka namin sa santong paspasan. Pag hindi ka namin mapilipit ang iyong leeg at hindi ka nakakot dito, na meron kami talaga itutuloy namin. Pero, warning lang yan. Huwag ka nang makialam sa investigasyon ng tungkol dito sa Ghost Projects. Diyan ka lang, ha? Steady ka lang. Huwag niyong kukuhanin kay Tito Soto at kay Lacson, yung Senate Presidency at Blue Ribbon Chairman. Kasi ganyan ang ginawa nila kay Villar eh. Hindi ko po pinagtatanggol si Villar kung kailangan yung ibitay sila, ibitay nyo. Basta according sa batas
at pinayagan ng korte. Wala tayong problema, bahala po sila sa issue nila. Punto ko lang dito, gumagawa sila ng chilling effect. O sige, ha? Huwag nyo nang kuhanin. Yan ang malinaw na nangyayari. Huwag nyo, ayaw nila mapunta ulit kay Chis Escudero or kay Cayetano, yung Senate presidency, dahil mapupunta kay Marcoleta, yung Blue Ribbon chairman, at sigurado makakalkal yung pinoprotektahan nilang boss na mastermind. So gagawa sila ng mga pananakot, sa Tagalog, pananakot lang. Kasi anong purpose? Hindi natin makita. Kasi kung meron, just serve it. Why announce it to the public? Ito nga itong ombudsman na ito, na ngayon lang nangyari, na ang hilig sa press con. Ang hilig pamidya. Anong purpose mo? Wala pa naman, nasa cellphone mo. Sige, let's assume nasa cellphone mo nga. Hindi pa official. What's your purpose? Di manakot. At i-divert. Diba? Ang pangit ng ugali ni ito. Masama ito. Masamang tao ito. Kung ganyan ang motibo niyan. Tatandaan po natin. Hindi laging ikaw nasa ibabaw. Baka mamaya ikaw sumunod, ikaw naman ang matakot. Dahil marami ka ring kaso. Hindi natin alam. Malay mo naman, sakit mo. Lumala, ikaw naman ang matakot. Anong punto natin? Hindi ka dapat nananakot. Kung andyan, di dumating. Kung wala, bakit ka punta sa publiko? Mag-a-announce, wala naman. Ngayon, kung meron, ba't di mo ilabas? Ipakita mo. Kaysa para kang bakla na chismoso. Para kang baklang artista vlogger. Ombudsman nauwi sa chismis. Ano kaya yun? O ito, tingnan po natin. O ito, pag-usapan natin itong warrant of arrest ni Bato. Absent sa sesyon ng Senado ngayong araw si Senador Bato de la Rosa. Inaabangan pa naman siya matapos sabihin ng Ombudsman na may warrant of arrest umano para sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Ayon sa kanyang staff, walang pasabi si de la Rosa kung bakit hindi pumasok. Alam ko kung asan si Bato. Nandito, nagtatago sa akin. Kinakanlong ko. Okay, sobrang gagangan nyo na pag naniwala pa yan si Claire. O sobrang gago mo na, Boying, kung naniwala ka doon. Ay, si Cotsoli nagkakanlong ng ano. Nitong Biyernes lang, nakita si de la Rosa's relief operation sa Cebu. Si Senate President Tito Soto, hindi pa rin daw nakakausap si de la Rosa, pero kumonsulta na siya sa mga legal expert ng Senado. Hindi ko pa natatanggap kung ano yung mga opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time, during the time Senator De Lima, Senator Trillanes. Yun lang yung mga nabanggit ko, yung mga positioning namin. Ito ngayon hinihingin ko sa legal. Pero sila sinasabing extradition or something like that. Ito lang yan. Talagang kaya ginaganyan si Bato kasi para wag palitan to si Tito Soto as Senate President. Para hawak ni Bongbong Marcos pa rin sa liig ang Senado. Di ba? At saka hindi lang yan. Meron silang plano na in 2026, itutuloy na nila yung impeachment labang kay BP Sara. So, marami silang hawak na alas that just in case hindi pumasok yung kanilang maitim na plano na kasamaan dito sa Pilipinas, meron silang pwedeng gamitin. Diba? Kaya nga yan ginawa nila kay PRRD dahil everybody knows sobrang lakas ng Duterte. So pag delikado po sila pag andi dito si PRRD dahil nga yung pagmamahal ng taong bayan na kay PRRD. Hindi ko lang, wala pa. Hindi ba sinasabit sa akin?
Pero mariing sinabi ni Soto, hindi dapat maaresto sa loob ng Senate building ang sino mang senador. Lalo na pag nagsesesyon. Yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsesesyon, may darating, a-arrestuin yung senador. Hindi ko ipapayag. Kahit sino pa yan. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, na tulad ni De La Rosa ay nagsilbing PNP chief, tinawagan na rin ang kapwa-senador. He was not picking up, and the following morning, I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice, no? Hindi para magtago, kundi para how to go about facing criminal charges. Nasangkot na rin noon sa kaso si Lacson na nagtago pa abroad hanggang tuluyang madismiss ang kaso. Pero ani Lacson, iba ang kaso ni De La Rosa. In my case, kasi local courts, applicable yung Tulyaw versus Miranda. Even if the respondent is not under jurisdiction, legal jurisdiction of the courts, pwede pa rin mag-file ng mga pleadings. In this case, it won't apply. So hindi under. Dito pa lang kita nila natin, no? Pwedeng tama ang sinasabi ni Lacson, pero pwedeng hindi. Pero pagdating talaga sa minority, sabihin na lang natin sa Duterte Black, ang bilis nila maging judgmental. Isipin mo, okay, halimbawa na lang, ang pupulutin ng ICC, si Tito Soto, ganyan kaya magiging reaction nila? I'm sure hindi. Ipagtatanggol nila ng ipagtatanggol. Kaya hindi na tayo natapos sa politika eh. Dahil wala nang ginawa ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Simula't simula pa lang, ang kanilang main project is for 2028 election. Hindi na makabalik ang Duterte. As we get closer to 2028, lumalabas na yan, no? Lumalabas na yung salita na yan. Hindi dapat manalo si BP Sara, hindi dapat makabalik ang Duterte. Yan na po ang lumalabas sa Pinklawan. And the Pinks and Bongbong Marcos are supporting each other. Kaya wala pong mangyayari sa bayan natin. Kung hindi, puro pamumulitika. Hindi under. Kung piliin ni De La Rosa magpakanlong sa Senado, limitado ito alinsunod sa konstitusyon. Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. May immunity from arrest when Congress is in session. Sabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sana hindi na umabot sa pagtatago pa. At dapat daw, korte ang magdesisyon kung pwede bang ipaaresto si De La Rosa sa bisa ng ICC warrant. Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law noon, rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang administrasyon, hindi ka extradite o padadala sa international criminal. Pagkalaban mo, padadala ka. Yun, ito nagiging problema. Dapat, mag-iingat po tayo dito. Whether you are pink, whether you are blue, whether you are green, whether you are white, whether you are DDS, whether you are red. Hindi po dapat merong ibang mangingibabaw na batas. Dapat lahat po dadaan sa korte. Napakaliwanag po niyan. Dapat yun ang mangyari. Kaya nga po sinasabi, yung nangyari kay PRRD is kidnapping. Dahil kahit may karapatan ng ICI, di ba? Meron nagsasabi walang karapatan, ay ang ICC, may karapatan ng ICC, walang karapatan ng ICC. Sino ang maghuhusga kung may karapatan ang ICC o wala? Korte. Yan yung sinasabi ni Cayetano. Pagkaalyado ni Bongbong, hindi pwedeng ipadala sa ICC. Pagkaalyado ng Duterte, ipapadala sa ICC. So ano mangyayari sa atin? 'Di ba? Politika lang. Hindi tayo batas. Kung hindi ang nananaig sa atin ay personalidad. Kung sino yung nakaupo, sino yung powerful. Mali yun. That is very dangerous. So, ang mangyayari ngayon sa atin, tatandaan nyo baka mamaya, Bongbong Marcos, Tambi, Boying, Torre, kayo rin magkakaroon kayo ng kaso, posibilidad. After
maupo ni VP Sara sa 2028. Ang mangyayari niyan, baka hindi na natin padaanin sa korte. Baka idiretso na kayo sa ICC. Bakit? Kasi nagbubuo kayo ng jurisprudence eh. O ito, nangyari kay PRRD, nangyari kay Bato. Wala nang korte-korte. Hindi na dumadaan sa korte. Basta merong warrant of arrest galing sa ICC, dalhin doon. Ganyan na lang mangyayari sa atin. Ipamimigay natin yung soberanya natin. Ipamimigay natin yung mga Pilipino. So, sinong naghahari sa atin? ICC. Or, yung nagpapasahod, yung naglalagay sa ICC. Ganun ang kakalabasan. Malay nyo. Kayo mga nanonood, tayo. Bigla na lang tayong damputin ng ICC. Tapos dalhin tayo doon. Bastusin na natin yung korte rito. Eksakto yung punto ni Cayetano eh. Kung may kasalanan dapat si PRRD, okay lang. Kung gusto nyo dalhin sa ICC, di okay lang. Sana pinadaan natin sa tamang proseso. Due process ang tawag doon. Pinadaan natin sa korte. Gusto nyo dalhin si Batoron? Gusto nyo dalhin si Bongo? Gusto nyo dalhin si Sara? Padaanin natin sa korte. Sino magdi-decide? Sino? Pagkaganyan dire-diretso sa ICC, kidnapping yan. That is only the decision of the president. Binastos nyo na yung batas. Binastos nyo na yung korte. Diniretso nyo na doon. Diba? There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Para sa GMA Integrated. Kaya pag talagang babastusin natin, alam mo, martial law na yan. Itong nangyayari ngayon. Sobrang pagkadiktador na ni Bongbong Marcos. Pag si Bato, dinala, dire-diretso sa ICC. Grabehan. Grabe na. Tatandaan ninyo to. Bongbong Marcos, lalong magagalit ang Pilipino sa iyo. Kasi hindi mo na nire-respeto ang batas. Hindi mo na nire-respeto ang korte. Wala kang pakialam sa Pilipino. Basta kalaban sa politika, kidnapin, dalhin dun. Gasino na illegal yan sa batas. Gasinong nababastos ang korte. Basta ikaw masusunod. Dahil basta lang kaya mo. Mahirap yan. O, next po tayo. Ito, pag-usapan po natin itong pinost ni Montulfo. Grabe. Sige. April, nakausap mo si VP Sara. Anong sinabi niya tungkol sa isyong ito? Ay, bakit may background music? Jiggy, ayon kay VP Sara, chismoso ang mga nagsasabing may kinalaman siya. Ano ba yan? May background? Baka maka-copyright tayo niya, no? Ay! Sa umano'y destabilization plot laban sa administrasyong Marcos. Pinangunahan nga ni VP Sara ang pamamahagi ng VP, sabi ni Ramon Tulfo na financier daw kayo ni Kongkolo at ni Chavit Singson sa disabilitation plot sa government. Ano reaction? Ako, eto reaction ko dito. Ikaw, Montulfo, wala ka ng kadala-dala. Ha? Nagulpi ka na ng babae before. Baka magulpi ka ulit ng babae ngayon. Nananapok to si Sara. Nananapok to si VP. Ha? Pambira, mas di hamak malaki ito kay Claudine. Kung binugbog ka ni Claudine, mas lalo kang mabubugbog nito si VP Sara. Kaya mag-iingat ka ha. Lalo-lalo na bata-bata ka pa noon. Ngayon, tumanda ka na lalo. Delikado ka dito kay VP Sara. Pansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. No? So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis. Ayun, chismoso. Ang pangit. Pambira. Montulfo,
Ang tanda mo na. Ha? Hindi ka ba nahihiya sa balat mo na pag-iwanan ka na ng mga kapatid mo? Yung dalawa, senador na. Yung isa, lakas-lakas ng channel. Ikaw, chismis pa rin. Pambira. Ha? Ikaw pa ang matanda. Hindi ka ba nahihiya sa balat mo? Montulfo. Hoy, dapat naman meron kang kinatandaan. O hinahamon ka ni BP Sara. Ilabas mo yung ebidensya mo. O kasi sabi nila si BP Sara ay nagpipinance daw to destabilization. O. O ang tawag sa iyo ay chismosa. At Bril, itong listahan na ito ay saan ba ito galing at sino-sino ang kasama rito? Bakit may tugtog? Jiggy, sa isang post ng kolumnistang si Montulfo, sinabi niyang may insider list na binabantayan ang gobyerno na Pag-usapan natin ito next. Wag na yan. Ito po, ituloy na lang natin kasi baka may tugtog yun, baka ma-copyright pa tayo. Ito, pag-usapan natin ito, patungkol pa rin to kay Montulfo. Okay? Yeah, sige, pasok. Gabi sa inyo, Attorney Topacio. Magandang gabi po, Madam Corina. It's always good to see you. Maraming always good to see you too, sir. Sir, anong reaksyon ninyo nung masama po yung pangalan po ninyo doon? Well, pareho lang po kami ng reaksyon ni kaibigang Mike Defensor. Katawa-tawa po ito. Alam niyo po, matagal nang katawa-tawa itong si Ginoong Montulfo. He's the same person who said nakaiwan daw ng 1 billion in cash si Pangulong Duterte sa Malacanang. So, we take these things with a grain of salt. Grabe, no? Nakaiwan. Tama, chismoso tong matanda na animal na to. Nakaiwan daw ng 1 million cash si PRRD sa 1 billion. Pambihira. Ano kaya ito? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Hindi kaya nagdodroga to? Hindi kasi di ba yung mga nagdodroga, yan yung mga nag-hallucinate kung ano-anong nakikita. Di ba? Or bakla. Kasi chismoso. Di ba? Or talagang gusto niyang magkapera. Mamaya pag-uusapan natin yan. Dahil mukhang pera. Di umano. Ito si Montulfo. Pati si PRRD pinagkakitaan nito. Okay. He seems to be very sure sa kanyang mga pangalan. Saan po kaya nakuha ang impormasyon na ito? Meron po ba kayong mga haka-haka? Well, ang haka-haka ko dyan, he may have pulled it out of his ass kasi wala naman pong batayan. Isipin mo, tingnan nyo to ha. Pati si General Bantag, kasali pa sa destabilization. Matagal na ngang wala. Di ba? Nagtatago na nga yung tao. Dahil pinulitika nitong si Boying. Diyan katindi Sila pa ang magde-destabilize ng gobyerno. Ibig sabihin kasi, nitong si Montulfo, basta kalaban ng administrasyon dahil isinisiwalat yung katotohanan, destabilization na. Clear na clear ang bunganga, no? Para any of those people in that list should be included in the term destabilizer. Sapagkat wala naman pong destabilizer as a legal term in the legal lexicon. Meron po dyan inciting to sedition, or sedition, inciting to rebellion, or Ayan, sinasabi niya, wala naman destabilization. Merong sedition, inciting to sedition, yung mga ganon. Anong punto dito ni Attorney Attorney Topacio? Ang punto niya dito, kung sa tingin mo, meron kang ebidensya, meron namang paraan ang batas, hindi i-demanda mo kami. O sedition. O, di ba? Inciting to sedition o whatever. Yun ang punto. Pero yung destabilization, alam mo, pakanalang nila yan Yung salita na yan. Sinabi nga ni, if I'm not mistaken, si BP Sara, ang sabi niya, itong gobyerno natin, pag nagsalita ka, nang nalalaman mo patungkol sa baho na ginagawa nila, isinisiwalat mo, nagrereklamo ka, inilalabas mo ang galit mo, doon sa halimbawa ay nakawan nila, doon sa pagka-responsable nila, doon sa kakulangan nila sa
pag sa ayos ng bayan natin, para sa kanila destabilization yun. Pero sa katunayan yun ay freedom of speech. Pinauso lang yan nitong gobyerno ni Bongbong Marcos. Bakit? Kasi ayaw nilang magsasalita tayo ng baho nila. So ibig sabihin kahit naaamoy mo ng mabaho, huwag kang magsasalita. Kahit na nakikita mo magnanakaw sila, harap-harapan na, may ghost project sa syudad nyo, huwag kayong magsasalita. Wala kayong karapatang magsalita. Kayong mga vloggers, wala kayong karapatang magsalita. Kayong mga general, wala kayong karapatang magsalita. Kung ano ang makita ninyong pagnanakaw namin, huwag kayong magsasalita. Ha? Isarili nyo na lang. Dahil tatawagin namin destabilization yun. Kahit tama kayo. Ganun po ang gusto nila mangyari. Rebellion, there's terrorism, there's the crime of coup d'etat, pero wala po akong nakikita na ginagawa po namin sa pagpoprotesta against corruption that can be classified under any of those punishable offenses. Bakit po sa tingin ninyo nadadawit kayo? Hindi kaya meron pong nagsasabi na nagmi-meeting-meeting kayo, pero wala naman po illegal sa Bakit? Corina, ano ka ba? Ano masama ba mag-meeting-meeting? Diba? Hindi paano daw nasabi ni Montulfo, baka nagmi-meeting. Ba yan? Ganon? Illegal na mag-meeting-meeting? Meeting, ano po? Ay opo, nagmi-meeting-meeting po talaga kami. In fact, may mga committee po kami para sa pagkilos po sa EDSA Shrine. Merong in charge sa pagkain, entertainment, speakers bureau, yung marshal, security, para po hindi kami mahaluan ng mga provocateurs na katulad po nung nangyari dati. Binabantayan po natin yun kasi tayo po rin ang masisisi. But that is the extent of our meeting. In fact po, the PDP Laban just this morning came out with a statement explicitly saying that we are against violence, we are against any extra constitutional regime change, and that the rally on the 16th to the 18th should remain peaceful. Ito ay dapat mapayapa, may kaayusan at walang karahasan. Yon. Ito maliwanag yan ha. Ayaw natin ng karahasan kasi alam natin gagamitin yan ng kampo ng mga mastermind. May rally. So syempre yung rally matutumbok at makikita at maririnig yung galit ng buong bayan sa Pilipinas ng sigaw nila dito sa magnanakaw ng ghost projects. At paano nila guguluhin yan? Tataniman po yan ng manggugulo. Usually yan mga komunista, NPA, etc. etc. Yan yung mga nasa kaliwa. Tataniman yan ng kaguluhan. So hindi po tayo ganun. Even yung KOJC nagbigay na ng statement. And in the same statement din coming from me personally na hindi po kami sang-ayon na pagbagsakin ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Let me repeat that. Batas lang po tayo. Doon lang tayo sa ayon sa batas. Okay? So hindi namin pababagsakin ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Kung ako tatanungin, personally, this is my personal statement, I will ask for Marcos resignation. Because yan po ay nasa batas. Pero hindi pababagsakin. Kasi yung pababagsakin, pipilitin ka namin umalis dyan. Sa ayaw o sa gusto mo, masasaktan ka. Pero yung sinasabi natin that you resign, karapatan namin yun because I know, personally, in my opinion, hindi ka nakarapat-dapat dyan. So, pwede kong hingin yun. Legal po yun. Pero kung ayaw mo, wala akong magagawa. Sinabi ko lang, sinigaw ko yung hinanakit ko. Anong tawag doon? Freedom of speech. Freedom of the press. Diba? Pero yung paghingi ko sa iyo ng resignation, yung naaayon sa konstitusyon. Walang pilitan.
Ayun. Ang opisyal po na pagsisimula ay 16. Yung 15 po ay ingress o paglalatag. Magsiset up po roon, entablado, LED wall, at mga iba't iba pa pong mga accessories na kailangan po sa isang public assembly. Before we talk about that, isang question lang po. Do you have anything in common with everybody? Ito muna, bago yan kay Corina. Gusto ko lang masabi, no? Malaking bagay po itong rally na ito. Kasi 16, 17, 18, malaki po ito. 3 araw. At 2 grupo. Okay, meron nyo sa INC, meron itong kay Topacio. At pagsabay yan, for 3 days, palaki to ng palaki. Diyan na posibleng pumasok yung bulto ng tao on the second. Pag nakita nila first day, on the second, and then marami nang magjo-join na yung dati ay takot magsalita. Ulitin ko ha, doon lang tayo sa legal. Magsasalita na at pupunta na. Ito na po ay EDSA 1 style because maraming araw. Iba po kasi yung isang araw lang eh. Iba yung 3 araw. So hopefully, hindi tayo gambalain nitong mastermind. Tatandaan po natin, malaki po ang pera ng mga mastermind dito sa Nakawan. Malamang-lamang yan, guguluhin nila yan. They will not let it happen na mabubuking sila, mailalabas ng buong bayan, ng buong Pilipinas yung kanilang sama ng loob dahil matutumbok itong mastermind. Ano daw in common nitong mga sinasabi ni Montulfo? In that list, meron po ba kayo nakikita? Bakit nasa listahan? Bakit? Anong common denominator? Ako, para sa akin, isang common denominator, nagsasalita. Diba? Against, matapang na nagsasalita dito sa Nakawan nitong magpinsan. Pagkakapare-pareho ng pananaw sa politika? Opo, the common thread that runs through all of us there ay our disgust, our extreme disgust dito po sa nangyaring tinatawag na floodgate o flood control scandal, sapagkat kung titignan niyo po yung amounts involved, talagang mind-boggling. I cannot wrap my head around those amounts. And to us, we believe that it is the greatest thievery ever, pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. Grabe, no? Pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa. Kailan nangyari? Sa termino nung magpinsan. Ganyan po kasalot itong dalawa. Itong dalawang apelyidong ito sa Pilipinas. Marcos Romualdez. Ang laki po ng damage. Kung susundan ko itong sinasabi ni Atty. Topacio, ang laki po ng damage ng nagawa nitong dalawang apelyido sa Pilipinas. Marcos Romualdez. Ayun. So kilala po ninyo lahat ng mga pangalang naroon. Yung mga colonel po ay active pa or mga retirado na po? Ang mga retirado po yun. Sapagat kung yung mga nasa active service po ay may mga limits po, bagamat hindi po sila tinatanggalan ng karapatan under Article 3, yung Bill of Rights, ay may limits po kung paano nila i-exercise yung kanang freedom of expression. So, mga retirado po yun. Yung iba po actually, first time kong nakita nung kami ay nag-organizational meeting, ngunit what I can assure our people is that wala pong pinag-usapan doong destabilization, walang pinag-usapang violence, walang pinag-usapang mga armas, at walang pinag-usapang ibang bagay na gagawin, kundi maghayag lamang ng saloobin na I believe is common with a lot of our people na talagang gusto na nilang tuldukan itong mga anomalyang ito. Last question, sir. Sa palagi po ba ninyo ay posible ang revolutionary government? Meron na po bang parang tipping point? Ayan, RevGov. Ayan, ito po usapin ng RevGov. Okay, tingnan natin. Hayaan ko na si Atty. Topacio sumagot. Maaring yan ay clear, imminent. Hindi naman clear and present, but imminent. Po yan, if you are saying, ma'am, na yung revolutionary government
such as that which happened in 1986. Katulad nga po na sinabi ko, naglabas po ng opisyal na pahayag ang PDP na we are against any extra-constitutional regime change. Kung magkakaroon man po ng change in government, it should be within the parameters of the 1987 Constitution. Ayaw po nating lumabas sa 1987 Constitution. Yun. So, ibig sabihin, dun lang tayo sa legal. No? Andyan pa rin. Posible magkaroon ng change of government. And mga kababayan ko, let's pray hard for this. Itong mangyayaring rally na ito. Nawa ay makamtan natin ang totoong hustisya dahil grabe ang pahirap sa Pilipino. And hopefully, and we pray hard na mangibabaw ang kabutihan laban sa kasamaan. We can do this legally. Huwag po tayong gagawa ng illegal or huwag tayong maiinip gagawa ng illegal kasi yan ang gagamitin nila for martial law. Yan ang gagamitin nila para sasabihin na mali yung itating pinaglalaban. Tatandaan po natin, etong magpinsan na ito mahilig magbaliktad ng sitwasyon. We can do this. We can win this legally. Ako in high spirits dahil maganda pakiramdam ko rito. Kapit mga kapatid. Kapit. Okay. Maraming... Next po tayo. Okay, ituloy po natin. Pag-usapan natin itong... napanood nyo na ba yung pelikula Schindler's List? Ito naman Montulfo's List. Pero ito basahin natin. Ito po ay post ni Doc Lorraine Badoy sa kanyang Facebook. Basahin po natin. Let's talk about Montulfo. When PRRD was still president, Montulfo constantly invited himself to PRRD's trips and events. Kahit hindi imbitado, he would constantly insinuate himself, sip-sip ng sip-sip. Grabe, no? Alam nyo, ito si Montulfo, parang si Trillanes. Naalala nyo, di ba? Oo, nagpresenta to si Trillanes na maging VP di umano ni PRRD. Ayaw niya. Ngayon, kinalaban si PRRD. Di ba? Parang baby. Di ba ganyan ang baby? Pag hindi makuha yung gusto, iiyak. Di ba? Kasi if you are a grown man, you are a matured man, alam mo, hindi lahat ng gusto mo po pwede. So alam mong kontrolin yung iyong emosyon. Si Trillanes hindi . Nung hindi siya, ayaw sa kanya ni PRRD, nagalit. Ito rin si Montulfo. Di ba? Gustong sumama sa trip, nung ayaw, binabanata na si PRRD. Ito pa, in fact, he pissed so many of us on PRRD's team because he kept on getting in the way when we had our jobs to do. Pal. Sabi niya, eto, skip natin. He would go, sige na, aregluhin mo naman because they are waiting for him. Kahit 30 minutes lang, as if President of the Philippines had nothing better to do than pal around with losers like him. So sinasabi niya, gusto niya. Punta naman. One time, I'm not sure kung Korea or Israel, sabi niya, he kept on pestering me to ask PRRD to pass by an event. Pinapupunta si PRRD sa event na inarrange niya with businessmen. Bakit? Pinagkakitaan niya. I was told, sabi ni Doc Lorraine, I was told he charged for those events where PRRD never showed himself. Isipin mo, pinagkakitaan. Ay siguro, nag-charge ng ticket. Pupunta rito si PRRD, may event tayo. Baka nagbenta ng ticket, baka nagbenta ng dinner. Wala namang pinapangako si PRRD sa kanya. Ganito kamukhang walang pera. Ganito kaswapang sa pera. Ganito ka mukhang pera itong Tulfo na ito. Sabi niya, don't ask me who my sources are.
Pitpitin nyo bayag ni Montulfo kung mahanap nyo bayag niya. Montulfo is on the same level as BBM. Someone who has no idea what presidential protocol means, nor the weight of the office of the president. Yun, sabi niya. Aakala ata nito si Montulfo, barkadahan lang yung presidente. Porket kaibigan mo, o sige, padaan mo dito. Oo. Hindi niya na yung protocol ng presidente. Or hindi niya na alam, naiintindihan, gaya ni Bongbong Marcos, yung bigat ng office of the president. Isipin mo, umakyat si Bongbong Marcos nang hindi naman ipinapatawag at nakipagkamay kay presidency. Hindi alam ni Bongbong Marcos yung bigat ng pagka-presidente o yung opisina ng presidente. Bit-bit mo ang buong Pilipinas doon sa kagaguhang kahiyang ginawa ni Bongbong Marcos. Same sila ni Tulfo, hindi niya alam anong pagka-presidente. He treated the office of the president like a sari-sari store where he could pull off his cheap scams and brag about being close to the PRRD, someone he now tries to destroy. Alam mo yung feeling close? May mga ganyan tao. Feeling close kami. O sige, dadalhin ko dyan si Bongbong Marcos. Dadalhin ko dyan si PRRD. So ginawa niya ng pera, pinagkakitaan niya. I was told, itong napakatindi, I was told, he's in the pocket of Malacanang. I won't tell who my sources are at baka hindi kayanin ng matres ni Montulfo. Si Montulfo, it means, sabi ni Doc Loren, bayad ni Bongbong Marcos. Let's go straight to the point. Kung susundan ko yung sinasabi ni Doc Loren, pasahod na ito ni Bongbong Marcos. Para siraan si PRRD. Sabi niya, just like his sister, Wanda Teo, who was fired by PRRD when he found out she'd been abusing her power as tourism secretary and constantly scheming off people. Scammer, parehas na scammer ang Tulfo na ito. PRRD kept a wide berth from the Tulfos, most of all Montulfo. Ako, atong sa aking pananaw dito. Posible ito na pakawala din, hindi lang ng Malacanang. Posibleng pakawala din ito ni Montulfo at ni Raffy Tulfo. Posible po. Bakit? Alam naman natin na ang tinitingnan lalaban kay BP Sara sa 2028 is one of them. Possibly Erwin Tulfo or Raffy Tulfo. So kung merong talaga silang pangarap, sino ang makikinabang sa pagsira sa Duterte? The Malacanang and possibly Erwin Tulfo, the next challenger of BP Sara. Kaya hindi po malayo yung nababalitaan ko. Again, hindi ko sasabihin kung sino yung source ko. Pitpitin nyo man ang betlog nitong si Montulfo, hindi ko sasabihin. Pero, posible. Sabi nga ni Doc Loren, ito ay bayad ng Malacanang. Pero very possible. Reliable yung source. Very possible. Kasabwat din yung mga kapatid niyang Tulfo. Erwin and/or Raffy Tulfo. So tingnan po natin, yun yung mga nilabas. May nilabas kasing listahan to si Montulfo na destabilizers daw ng gobyerno ni Bongbong Marcos. So, parang si Risa. Kung si Risa, di umano ay may tanim witness, ito naman si Montulfo na di umano ay pasahod ng Malacanang, meron ding tanim destabilization. Pero ito ang dapat tingnan na listahan. Ito, dito,
babagsak ang Pilipinas. Tingnan po natin. Ito, nakita ko po itong list na to, no? At pag-usapan natin, gusto kong bigyan ng komentaryo. Ito. Ito ay post ni Pagtanggol Valiente. Tinagpa niya si Martin Romualdez, Saldico, etc. etc. Mga totoong destabilizers ng Pilipinas. Binabantayan kayo ng taong bayan. Kung si Mon Tulfo may listahan ng destabilizers, eto, merong anong pinagkaiba? Tatandaan po natin, yung pinagbibintangan ni Mon Tulfo ay wala pong koneksyon sa flood control. Yung listahan ni Mon Tulfo, walang access sa pera ng gobyerno. Yung pinagbibintangan ni Mon Tulfo, walang access makagawa ng ghost projects. Etong listahan na ito ang totoong magde-destabilize ng Pilipinas. Bakit? Talagang masisira ang Pilipinas dito. Magigiba tayo. Hindi lang Pilipinas masisira, magigiba yung institusyon ng Pilipinas dahil sa mga ito. Why? They are in power. They have the access doon sa pera at kapangyarihan. Unlike yung kay Mon Tulfo, mas malabong mangyari. Pero ito totoo. Some of them may direct access sa pera. O tingnan natin. Ferdinand Marcos, yes. Lisa Araneta, in one click. Pag sinabi nilang ganito gawin sa pera, ganito, ganyan ang gawin. Kaya. Even more powerful, in my opinion, si Lisa. Ang dali utuin weak nga yung presidente. Pag kinalampag yan sa pagtulog, tong si Bongbong, ni Lisa gagawin. Sandro Marcos. Sandro is not innocent. Isipin mo, grabe ang nakawan sa Congress. 3 taon nakalipas. Kasama mo yung tiyuhin mong nagnanakaw, wala kang alam. Congressman ka, wala kang alam. Martin Romualdez, of course, alangan namang DPWH lang. Alangan naman yung mga contractor lang. Alang naman si Saldico lang. Hindi alam ni Martin? Ganun kalinis si Martin? I don't think so. Julian Romualdez, Saldico, yes. Boying at John Vic, itong dalawang tong magkapatid. Kayo na humusga kung paano nila dinadivert malayo sa mastermind. Sabi nga ni Cayetano, ganda ng pagkasabi ni Cayetano, hindi lang itong nakawan sa gobyerno ngayon, hindi lang nangyari yan ng isang click. Marami po sila dyan. At yan ay plinano nila. Sa madaling salita, sindikato. Kaya, madali nating malaman kung sino tong mga sindikato na ito. Pag nililihis nila papaalayo sa mastermind, lagi natin tatandaan yan. Pag laging dinadaan ang problema doon sa mga pipitsugin, doon sa mga bubuwit, sa mga kontraktor, sa DPWH, yung nilalayo tayo sa mastermind o dadalhin sa Duterte, ililigaw nila. Bakit? Sindikato yan. Hindi trabaho ng ilang tao lang. Madami. Kaya ang lakas Lucas Bersamin, Claire Castro, Risa Ontiveros, Tito Soto, Ping Lacson, Rapi Tulfo. Basahin nyo na lang yung listahan na yan. Kung ako tatanungin, i-compare ko tong listahan na ito na nagde-destabilize ng kalagayan ng Pilipinas o yung kay Mon Tulfo. It's just like night and day. Malayo po ang difference nito kesa dun sa listahan ni Mon Tulfo. Dahil yung mga yun, wala namang ninakaw. Yun namang mga yun, listahan niya, wala namang ginagawang ikababagsak ng Pilipinas. Meron ba silang ginawa para magutom tayong mga Pilipino? Kaya ba nilang gawin yun? Wala. Ito mga nandito. Posible ba na kaya tayong gutumin? Posible bang nakawin nila? Posible. Posible bang
hawak nila ang ekonomiya natin. Posibleng-posible. Yung listahan ni Mon malabo. Kaya bang mag-declare ng martial law nun? Hindi. Oh. May access ba sa mga proyekto? Wala. Ito, meron. At iba pang congressman at personalidad na nakinabang sa korupsyon. Sila ang totoong destabilizers ng gobyerno at ang kanilang krimen ay economic sabotage, plunder at crime against humanity dahil sa massive corruption sa flood control funds na pumatay ng daang-daang Pilipino at kailangan ng makulong silang lahat ASAP. Kayo na ang magdagdag sa listahan na ito. Grabe po kalaki ito. Kaya nga sabi ko, tayo po ay magsama-sama sa rally. Let's just do it legally. No, pagpatuloy po natin ang pagsigaw. Huwag po tayong matatakot dahil yan po ang kanilang isa sa panlaban. Pananakot. Kitang-kita naman natin, even yung mga politikong matutino, kitang-kita naman nila na umabuso itong sindikato ng mga nakaupo. Tingnan nyo po itong next. Dito pa lang makikita natin na talaga pong hawak nila ang kaban ng nakawan. Ito po basahin ko. Okay? Sabi, 106 days since the 118 billion flood anomaly was exposed. In 106 days, 0 arrest. Diba? And counting. Alam nyo kung bakit? Ito ay isang patunay na sindikato po itong kalaban natin sa flood control projects at saka sa mga ghost projects. Ibig sabihin, kontrolado nila yung investigasyon. Ibig sabihin, yung mastermind ang nagpapagalaw sa investigasyon, possibly sa Senado, possibly sa Congress, possibly sa batas. Kasi sobrang laki ng ninakaw. And yet, 106 days na wala pang nakukulong. Nakakapagtaka, di ba? Bakit? The masterminds are in control. And in my opinion, they are in power. High in power. Baka dalawa. High in drugs. High in power. High position. Kaya magtataka, di ba? Parang, saan napupunta yung investigasyon? Napunta na tayo sa Davao. Napunta na tayo sa Dolomite. Kung saan-saan na tayo napunta. Despite sobrang laki ng nakawan, tapos walang nakukulong. Yan na yun. Yung magnanakaw ang may control ng walang kwentang investigasyon na nagaganap dito sa bansang Pilipinas. Pero may katapusan yan, mga kababayan ko. May katapusan yan. Isigaw natin sa rally. Sabayan natin ang panalangin na manaig ang hustisya. Huwag pong kakalimutan na doon sa mga hindi pa po subscriber ng ating vlog, sana po ng ating channel, makasubscribe po kayo. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like tong vlog na to, napaka-importante sa akin. So, kita-kits po tayo ulit. Sana po ay mapanood nyo ang aking mga vlog simula hanggang sa matapos. Kita-kits po, mga kababayan ko. Patuloy po tayong huwag mawawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. God bless everyone.